Magandang hapon po mga kapatid. Dito na naman po ang inyong Ate Marie, Aling Marie, Nanay Marie at ang inyo pong palaging kakampi. Umamin na si Bato de la Rosa na siya ang gumawa ng draft resolution sa aakalang mapipigilan niya ang impeachment para kay Sara Duterte, no? At talagang malaki ang kanyang interest na wag ma-impeach si Sara Duterte. Sa akin pong pananaw, ginagawa ito ni Bato de la Rosa para tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte. Pero hindi niya naiisip na siya ay napahamak na nang dahil sa mga Duterte. At yan po ang kanyang haharapin sa mga darating na sequences sa kanyang buhay gaya ng pag-aresto ng ICC sa kanya. Siguro pinanindigan din ni Bato de la Rosa yung mga nasabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment, no po? Para sa akin pong opinyon at sa aking pananaw, sa aking katwiran, no po, bilang si Aling Marie, dapat nga po talaga hindi na nagsalita si Presidente Bongbong Marcos kung ayaw niya man o gusto ang impeachment. Dahil po sa kanyang sinabi, nagkaroon lalo ng malaking gulo ang bayan, no po? Sapagkat maraming nagkibit-balikat, maraming nagtaas ng kilay sa sinabi niya na ayaw niya ng impeachment, ayaw niyang mangyari ang mga ganyan-ganyan. Subalit, dumating sa punto, no, na ang anak niya mismo ang unang-unang pumirma sa impeachment na ito. Kung kaya't hindi rin alam ng mga tao kung ano talaga nasa kalooban ni Presidente Bongbong Marcos. Para sa akin, dapat na nahimik na lang si Presidente Bongbong Marcos sa usapang impeachment, sapagkat ito naman po ay nasa Constitution at may karapatan naman po talaga na i-impeach o may nakasulat na impeachment para sa mga magkakamali na mga nakaupo sa gobyerno, lalo na sa pinakamataas na posisyon. Ang masama po dito, nagkaroon pa ng mga pagtatalo, nagkaroon pa ng mga laban dyan, may pro-impeachment, may anti-impeachment sa nangyari. At marami ang sumunod sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na ayaw niya naman ng ganyang impeachment, no? Ayaw niya ng ganyan. At ang pangalawa, nag-alok pa siya ng reconciliation. Yan po yung masyadong nakagulo sa isip ng tao. Dapat, hindi dapat makialam ang presidente sa impeachment. Dapat, hindi na lamang siya nagsalita. Nang sa gayon, nakakilos ng mabilisan ang may mga karapatang mag-impeach kay Sara Duterte. At nawala na rin sana yung mga kampihan or nagamit tuloy ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Pero hindi rin naman natin siya masisisi sapagkat ayaw niya nga ng gulo. Gusto niya rin naman ang magkasundo-sundo ang lahat ng mamamayang Pilipino. Pero sa pagkakataong ito na ipakikita na ng bayan o ng mga mamamayang Pilipino na lumalagay sa tama na hindi rin pwedeng diktahan ang taong bayan sa kanilang ginugusto. At gaya niyan, no, sa pagsasabi nga ni Pres Bongbong na ayaw niya ng impeachment, kahit na nga binantaan ang kanilang buhay, kahit na nga ang dahilan ng pag-i-impeach kay Sara Duterte ay hindi lang pagnanakaw, di ba? Hindi lang yung mga pambabalahura, mga pambabastos, lalo na sa presidente, kundi pati pagbabanta sa buhay ng presidente at ng pamilya nito. So, talagang malaki ang kasalanan ni Sara Duterte sa ating bayan. Itong si Bato de la Rosa, wala talagang alam. Hindi niya talaga alam yung kanyang mga pinagagawa. Hindi niya talaga alam ang kanyang mga pinagsasabi. At eto ngayon, siya ngayon na naiipit. Kaya nadagdagan ngayon ang kasalanan ni Bato de la Rosa. Hindi lang sa EJK, hindi lang sa war on drugs, nadagdagan pa ang galit ng tao sa kanya.
dahil gumagawa siya ng paraan na labag sa ating konstitusyon. Wala siyang naiintindihan sa batas. Ni gumawa ng resolution, hindi siya marunong. Hindi niya alam na isa yan sa ikapapahamak niya. Kaya itong si Bato de la Rosa, hindi ito dapat pinauupo sa gobyerno. Dapat ito binibigay na sa ICC dahil naghahasik lalo ito ng kaguluhan sa bayan. Ayan, sila ni Escudero ay parehong nagpakana na wag ma-impeach si Sara Duterte. Dinagdagan pa ni Amy Marcos, ano? Dapat daw talaga wag nang ituloy ang impeachment na yan. Sino ba sila? Bakit hindi nila pakinggan ang mga totoong nakakaalam ng batas, gaya ng mga lawyer, yung mga professor, yung mga law professor na nagsasabi talaga ng totoo at pinag-aralan nila. Hindi naman sila mga abogado para pangunahan nila ang batas, ano? Hindi naman nila naiintindihan yung kanilang mga pinagagawa. Kung tayo ng mga simpleng mamamayan, alam natin yung tama at mali. Pero sila alam din nila yan. Ayaw lang talaga nilang sundin. Si Escudero, naghahanap talaga ng dahilan para wag matuloy. Kasi hinamon siya ni Senator Coco Pimentel na gawin na noong June 5. Para daw, dahil February 5 nila natanggap ang impeachment case letter, no? Para kay Sara Duterte. At pinaghintay ni Escudero, bakit daw hindi na lang gawin ngayong June 5? Pero 'di ba, binaliwala 'yon ni Escudero. Matagal siya bago nakasagot sa hamon na 'yon ni Senator Coco Pimentel. At ang ibang kongresista na naghain ng impeachment kay Sara Duterte, lalo na yung representative ng San Juan City, no? Hindi nila ia-atras ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Ang kanilang mga pinirmahan ay hindi nila yan i-atras. Marami ang hindi mag-a-atras ng kaso nila kay Sara Duterte sapagkat alam nila na kung nagawa ni Sara Duterte sa presidente ang balahurain, ang babuyin, ang walang hiyain, ang bantaan, ano pa nga ba kung sa katulad nila? Yan pa kaya ang hindi sila gawa ni Sara Duterte ng ganyang klase ng pag-uugali kung sakaling si Sara Duterte ang nandiyan? Yan lang po mga kapatid ang aking masasabi. Live po tayo mamaya bandang alas 9 at inuna ko lang po itong aking vlog, pero marami po tayong dapat na mapagkwentuhan regarding sa ating nangyayari sa ating bansa. At maraming salamat po. Kita-kits po tayo mamayang alas 9 ng gabi. Salamat mga kapatid. I love you all.